On ground. Tama ang balita, tama ang paglilingkod. Saan mang bahagi ng bayan, saan mang panig ng mundo, pinaglilingkuran ang Pilipino. Ito ang News Authority ng Aliw Broadcasting Corporation. Inaabot ang bawat isa, radyo, telebisyon at digital. DWIZ News, laging nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Miyembro ng ALC Group of Companies. Ang lahat ng opinyon at pananaw ng susunod na programa ay galing sa mga host, anchors at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWIZ News, Aliw Channel 23 at Aliw Broadcasting Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Fatima University Medical Center. Gobyerno at taong bayan, paglalapitin, pamahalaan at mamamayan, pag-iisahin, mga isyong pinag-uusapan, lilinawin, mga tanong ng bayan, sasagutin, hinaing ng mamamayan, pakikinggan, El Pueblo Publico, kasama si Ryan Lau. Mga isyu ng bayan, ngayon ay pag-uusapan, paglalapitin, pag-uugnayin, ang mamamayan at pamahalaan. Hinaing na taong bayan ay pakikinggan, uunahin natin ang sigaw ng bayan. Paglilingkuran ang taong bayan, walang pababayaan, walang iiwanan, lahat para sa bayan. El Pueblo Publico, ang tunay na takbuhan. Kasama si Ryan Lau, tunay na sandalan. El Pueblo Publico, El Pueblo Publico, para sa'yo. Magandang tanghali po Luzon, Visayas at Mindanao. Ang init! Sobrang init po. Katulad po ng mga nagdaang araw, tayo po ay patuloy na nakararanas na napakaalinsangan na panahon. Pero ano't ano man po ang yung ginagawa mga ka-El-Pueblo sa oras na ito, kasamahan po ninyo ako sa isang oras na ating kwentuhan at talakayan ng mga isyu ng bayang lahat po tayo ay dapat may nalalaman. At syempre ho, magandang tanghali po muna sa lahat ng mga uring manggagawa. Ano man po ang inyong mga pinagkakahanap buhayan, ano man po ang inyong trabaho o ano man po ang inyong mga uri ng paglilingkod. Mabuhay po ang lahat ng mga uring manggagawa ng ating bansa. Ako po si Ryan Lau at ito po ang inyong programang El Pueblo Publico sa DWIC 882. Tayo po ay magkakasama mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At syempre, sa lahat po ng mga kawani ng pamahalaan, maging ng pribadong sektor. At syempre, yung mga patuloy na nakikibaka at lumalaban ng patas para lamang kumita ng may dangal at dignidad para sa kanilang mga pamilya. Mabuhay po kayo. Marami ho sa ating mga kababayan ang hinihintay ang magiging pasyaho ng Energy Regulation Commission o ERC dahil po sa panawagan na yung pong mga karagdagang singil sa bayarin natin sa kuryente ay wag namang ibuhos ng isang bagsak. Dahil nitong mga nakaraang araw, marami tayong mga kababayan ang talagang napataas ang kilay at napapihit sa kanilang pagkakaupo dahil po sa iba-ibang uri at mataas na mga karagdagang bayarin sa Meralco. Sa gitna ho yan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, pagbaba ng kita lalo na ho yung mga nasa sektor ng transportasyon at iba-iba pang mga pangunahing concerns ng taong bayan. Siyempre, marami rin sa ating mga kababayan ang naghihintay kung ano nga ba ang susunod na kabanata dito sa mga kaganapan pong pampolitika sa ating bansa. Pero anuman ang mga isyong yan, siyempre tayo pong lahat ay nakatutok at hinihintay natin ang susunod na kabanata. Pero sa gitna ho ng lahat ng ito mga ka-El Pueblo, yung mga kababayan ho natin ay patuloy pa rin nananawagan. Katulad nga ho kahapon, Mayo 1, maraming mga kababayan tayo
ang humihingi ng karagdagang aumento sa sahod. Dahil po, yung umiiral na daily minimum wage dito sa Metro Manila o sa National Capital Region ay hindi man lamang umaabot doon sa sinasabing living wage o yung isang sweldo na talagang bubuhay ng isang pamilya. Kaya naman po minarapat nating makapanayam ngayon ang isa sa mga pinakamahusay na abogado ng bayan pagdating ho sa usaping labor o sa usaping paggawa, sa batas paggawa. Ang tinutukoy po natin mga ka-El Pueblo ay si Attorney Cecilio Duca, ang dating Associate Dean ng University of Makati School of Law, pero ngayon ay siya na ang University Legal Counsel ng UMAC at syempre isang napakahusay na labor law expert at constitutional law professor, si Attorney Cecilio Duca. Attorney Duca, magandang tanghali at welcome back po sa El Pueblo Publico. Maraming salamat at magandang tanghali sa kasamang Ryan at saka sa lahat ng ating mga nanonood at nakikinig. Talagang pag nakikita ko po kayo, Attorney, napakaganda po ng inyong ngiti . Ako ho ay nai-inspire palagi. Attorney, kahapon po, Mayo 1 ay syempre araw ng mga manggagawa at araw ng paggawa. But most of us, sa panahong ito, very challenging itong aspetong ito at marami sa ating mga manggagawa ang gustong ma-refresh. Ano ba ang ibig sabihin ng pagkakaroon natin ng isang codal provision na labor code para sa kapakanan ng mga manggagawa? Ano ho ba ang spirit of the labor code para po sa mga nakikinig sa ating mga manggagawa ng pribado o maging ng pampublikong sektor? Unang-una, kasamang Ryan, itong labor code natin ay para sa proteksyon at karapatan ng mga manggagawa. Kasi sila ang sinasabing ang sandalan ng ating ekonomiya. Dahil kung wala itong mga manggagawa, baka bumagsak ang ating ekonomiya at ang ating mga industriya. Kaya lang sa panahon ngayon, parang napapag-iwanan na itong sweldo ng ating mga manggagawa dahil sa sobrang pagtaas ng mga bilihin. Lahat ay nagmamahalan na. Wala na ho nagmumura ngayon. Lahat nagmamahal. Kaya nga po, Attorney, at saka syempre ngayon, hindi lang ho nagmamahalan, yung iba ho nagmumura na dahil ho sa taas ng presyo ng kung ano-ano. Pero Attorney, syempre, pag sinabi nating social protection legislation at ito yung labor code na tinatawag, ang unang-una dito ay iangat ang dignidad ng manggagawa. In basic legal terms, Attorney, ano yung mga karaniwang binibigay na proteksyon at pagpapahalaga ng labor code sa isang manggagawa sa loob ng isang araw? Kung alam ko, it will take 1 or 2 semesters para pag-aralan ng labor code. Pero sa isang araw, simulan ho siguro natin sa magkano dapat ang sweldo, may overtime ba, may night difference. Yung basic po na tinatanggap dapat ng isang ordinaryong manggagawa. Marami yan. Tulad nga nasabi mo, talagang mahabang pag-discussion ito. Opo. Kaya lang pag unang karapatan niya ay yung 8 oras ng paggawa. Na kapag lumagpas siya doon sa 8 oras na ito, anuman ang sektor na yan, maliban sa gobyerno, kailangan merong overtime pay. Na at least 25% ng kanyang hourly rate kung ordinaryong araw ito. At syempre, kung ito ay holiday, regular holiday hapon, kahit hindi siya pumasok, mayroon siyang 100% na sweldo dahil regular holiday. Ngayon naman po, pagdating doon sa minimum wage, dito tayo nagkakaiba. Kasi meron tayo sa ilalim ng batas na Regional Wage Board na siyang nagtatakda ng minimum wage ng bawat rehiyon sa ating bansa. Sa Pilipinas, meron tayong 18 rehiyon na bawat region ay meron Regional Wage Board. At ang pinakamataas ay yung NCR Wage Board, ang pinakamataas na itinakdang minimum wage sa mga manggagawa. Walang employer, unless exempted by law, ang pwedeng magbigay ng minimum wage na mas mababa sa itinakda ng wage order ng Regional Wage Board. Kaya lang tama yung sinasabi mo kanina, napapakinggan ko, talagang napakababa na ng minimum wage. Ang problema ko lang dito kasamang Ryan at mga nakikinig sa atin, pag tinaas natin yung minimum wage earner lang ang makikinabang. Yung mga manggagawa na sumusweldo ng mahigit sa minimum, hindi na sila kasama sa increase. Pero kasama rin naman sila
sa napeperwisyo sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Kaya sa tingin ko, dapat tingnan din ito ng ating Kongreso na baka naman pagka nagtaas ng minimum wage, yung sumusweldo ng mahigit sa minimum, baka pwede ring isama. Kasi hindi sila nakakasama sa ilalim ng umiiral na batas. Ang isa pa tama po kayo, Attorney Duca, ang isa pa nga pong sinasabi ng mga ilan nating kababayan, yung mga mabababa ang sweldo, nakakatanggap ng ayuda sa gobyerno. Pero yung mga nasa mga middle income rate natin, sila pa yung minsan deprive of other services from the government. May nabanggit po kayo kanina, Attorney Duca, habang si Kagawad si Senando Abelle nanonood sa atin, tungkol doon sa night differential. Para lang po mas malinaw sa kapakanan ng mga nakikinig sa atin, ano ang difference ng overtime pay at ng night differential? At po, pwede ba na kapag ikaw ay nag-overtime, makakuha ka rin ng night differential? Tama po yun. Ang night shift differential pay po, linawin natin, ay nasa Article 86 ng Labor Code. Ano ho? Ito ho ay ibinibigay sa mga manggagawa na nagtrabaho sa period na 10 p.m., alas 10 ng gabi, hanggang alas 6 ng umaga. Yan po yung karaniwang rule natin dyan. Opo. Yan po ay 10% ng kanyang income na natatanggap sa ordinaryong araw. Halimbawa, kung 800 o kung 600 yung kanyang sweldo, nagtrabaho siya ng 10 p.m. up to 6 a.m. the following day, meron po siyang additional 60 pesos or 10% ng 600. Yun naman pong overtime pay, ito naman po ay nasa Article 87 ng Labor Code. Halimbawa po, ordinaryong araw, ang sweldo niya ay 600, so i-divide ho natin yon sa hourly rate niya. Kasi kung hourly rate po ang dinagdagdagan ng 25%. Correct. Yun po ang overtime pay. Additional 25% dun sa kanyang hourly rate. Ngayon po, the payment of night shift differential pay, sabi ng batas at ng desisyon ng Korte Suprema, does not preclude the payment of overtime pay. So Okay, halimbawa opo. po, yung empleyado ay ang trabaho niya lamang ay 2 p.m. hanggang 10 p.m. Yun po ay regular na araw, wala ho siyang overtime pa doon, ordinaryong sweldo niya, palagay nating 800. Ngayon po, nag-overtime siya. Umabot siya ng Opo. 10 to 11. Yung pong 10 to 11 p.m. na yon, overtime niya na ho yun. So yung rate niya po na 100 per hour, dadagdagan natin ng 25% dahil overtime niya na yon, Opo. plus pumasok na po sa period ng night shift differential pay. So kaya kailangan dagdagan pa natin ng 10% yung 125 pesos niya. Opo. Kasi po, pareho niyang dapat ma-enjoy itong mga benepisyong ito. Ang malungkot lang dito, kasamang Ryan, hindi yata lahat ng employer ay pinapatupad ito. Opo. At syempre po, ang isa pa sa malungkot dyan, attorney, hindi na nga alam ng mga ordinaryong manggagawa, ayaw pang ipaalam ng ilang Yun. mga pribadong sektor. Attorney, ito pong pinag-uusapan nating mga benepisyong ito ng mga manggagawa, this does not apply doon sa mga contractual na mga empleyado. Ito ho ay doon lamang sa may mga employee-employee relationship o regular ng mga empleyado. Tama po ba? Tama po ito. Kaya lang po, linawin ho natin, Opo. kung contractual man po ito, pero siya po ay nasa ilalim ng job contracting scheme, Yan, ay opo. may enjoy pa rin niya po ito. Ang maaari pong hindi mag-enjoy is siguro yung mga on-call at yung iba pang mga uri ng empleyado. Pero kahit po project employees, nai-enjoy ho ito, no? Opo, Depende ho opo. dun sa nature ng kanilang tinatrabaho. Oh, kasi ito, pasensya na kayo, attorney, no, wag na lang tayo lang Oo. naman no ang nag-uusap eh. Opo. May mga ilang mga fast food chain ang tinatanggap nating reklamo mula sa mga yung mga service crew po, no. Kadalasan matatapos yung duty nila alas 12 ng hating gabi. Siyempre, pagkatapos noon, maglilinis pa nung kainan. Abutin na alas 4 ng umaga, pero ang bayad sa kanila hanggang dun lamang sa naka-duty sila ng alas 12 ng hating gabi. Yung from 1 o'clock in the morning hanggang 4 a.m., yung imbes na OT, nagiging OTTY, attorney. Ay, mali po yun. Dapat po ireklamo nila, idulog nila ito sa Department of Labor Regional Office sa lugar nila kasi maaari pong nalalabag yung kanilang mga karapatan dyan. Opo, Kaya po opo. hindi siguro ito na aaksyonan, baka wala pong nagre-reklamo.
Yan ang, dapat to aksyonan opo. ito at ireklamo. At isa pa ho, attorney, ang isa sa mga reklamo ng mga kababayan natin na pagod na sa mga negatibong balita, pag nagreklamo naman sila, lalo pang napapag-initan. Diyan papasok, attorney, yung isa pang legal concept na sa labor law, yung tinatawag na constructive dismissal. Ay opo, tsaka pinagbabawal po ng Labor Code, Article 118, yung mga retaliatory measures. Yan, Na kapag ka nag-report yung empleyado, babawian mo, tatanggalin mo, paglabag po ito sa Labor Code at magbumulta po at mapaparusahan ang employer kapag ka ginawa yan. Opo, at saka ang maganda naman, attorney, ngayon habang si Kuyang James Showa at si Joel Lau ay nanonood sa atin, maliban sa pagbabasa siguro on our own, kasi marami namang resources online, pwede kayo manood sa mga YouTube lecture ni Attorney Duca para kayo matuto. Ay, maraming salamat po. Yan o, sa likuran natin yung YouTube channel. Opo. Attorney, maraming salamat po. Minsan magkita po tayo, magkakwentuhan man lang. Ay, opo, maraming salamat at I'm looking forward to that, kasama Ryan. Opo, at sana po sa mga banda-banda ron, maliban sa pag-uusap sa labor code, syempre ngayon, panahon din ng impeachment process alam ko marami rin ho kayong ibabahagi pagdating sa constitution law, attorney. Maraming salamat kasamang Ryan at sana matuto yung ating mga kababayan at sa darating na halalan, huwag niyo akong iboto niyo yung tama. Ay nako, salamat po at maraming salamat. Kahit papano, may good news mula kay Attorney Duca sa gitna ng mga pangit na balita. Attorney, mabuhay po kayo at lahat po ng mga kaibigan natin sa University of Makati. Maraming salamat po at magandang hapon. Yan po mga ka-El-Pueblo, nakapanayan po natin ang University Legal Counsel ng University of Makati, si Attorney Cecilio Duca. Siyempre, marami ho mga kababayan tayo ang mga natututo. Pero ngayon ho, meron tayong guest. Tutuloy ko na ho para hindi na natin paghintayin. Sinasabi ko ho kanina, sa gitna ho ng mga problema sa lipunan, sa gitna ho ng mga napapanood, napapakinggan natin mga balita, tila ho tayo napapagod na. At minsan ho'y naaapektuhan na ang katinuan ng taong bayan. Tayo ho'y mapala dahil kasama ho natin ngayon ang isa sa mga sikat na mga nagbibigay ng kaalaman tungkol ho sa mental health. No? Mamaya malaman natin ano ba ang tawag sa kanyang profesyon. Pero sa mga nakakakilala ho, lalo na yung mga kabataan nandito, dati ho itong rockstar ng Rock Ed, ang aking pong kumare namin ng aking asawang si Ensa, si Gang Badoy Kapati. Gang, welcome to El Pueblo Publico. Wow, magandang umaga. El Pueblo Publico. Salamat. Ayan. Magandang umaga, kamusta? Kamusta, Maricoy? Oo. Nakakatawa, sinabi mo katinoan. Yun Totoo. Actually, iba kasi yung definition ng matino para sa ibang tao. Oo. Mas madalas ginagamit ko kaayusan. Kaayusan. Ayos, Okay. Bago tayo pumalaot sa Sige. discussion, Gang, what do you do as an expert in this field? Anong tawag sa'yo? Kasi sa English kasi therapist. Therapist. Pero nananaliksik ako. So nagre-research ako. Kasali ako sa isang lab sa Boston. Nagre-research kami ng traumatic situations, etc. Pero clinician ako. Ang ibig sabihin ng clinician, may clinic. So nakikipagkita ka sa tao. Face to Kasi face. Oo, yan. May Oo. researcher na yung mga libro lang, daga, minsan pag Okay. na-approve. Pero may clinical research where nakikipagkita talaga ako sa amin client siya pero sa psychiatrist patient. Patient sa So psychiatrist. therapist ako. Siguro mas kilala natin to sa Philippines. Mas kilala siya sa pangalan, umbrella na counselor. At So, pwede tagapayo. nating sabihin yan, counselor. Ayan. Counsel, pero hindi kasi ako nagbibigay ng counsel, therapist ako. Anong itsura nun? Alam natin kasi sa therapist, physical therapist, no? Correct, Yung oo. kung may ngawit ka, sasabihin ng physical therapist, kaya mo ba? Okay. Mahaba, aray, masakit, kaya mo to, how about ito? So, ganun din, pero emotional at sa feelings at sa mga decision yung therapist na mental health therapist. So, every week pupunta ka, tas hanggang saan ka, anong reaction mo. So, imaginein mo na ang psychiatrist, yung doktor, siya yung nag-opera sa buto mo. Ako yung PT. Okay. Sa feelings mo. Yun. Oo, parang ganun. Gang in this day and age, sobrang negative. Sabi ko nga kanina kay Attorney Duca, parang sa dami ng problema ng Pilipino ngayon, pagising mo pa lang, pag nakinig ka ng radyo, nanood ka ng TV, nagbasa ka ng social media post, makikita mo ang daming negative news. May pinatay dito, tumaas yung presyo dito, and all of this minsan affects us.
Would you agree na ito ay nakaka-penetrate sa psyche ng mga tao? Syempre. Unang-una, ayoko kasi, number one, kailangan manood pa rin kayo ng news. Okay? Yun yung Siyempre, clear tsaka yan for ang me. trabaho namin. Yun din. Kailangan may alam tayo sa kung anong nagaganap sa paligid natin, sa malayo or etc. Ito ay hindi advice na tumigil kayo manood ng news, ganyan. However, may mga iilan, kailangan mo yatang imaginein yung news parang pork chop. Okay. Or parang pork barbecue or lechon. Pwede ka mag-break from it na hindi mo kailangan araw-araw. Okay. Pero parang ganun. Pwede, okay naman siya, pag, etc. So number one, kailangan malaman ninyo, hindi namin kayo pinagbabawal makinig sa news. Okay. Pero ang sasabihin ko ay, tama, lalo na pag nakikinig kayo or nanonood, dos medyo antok, malamang yun yung mapapanaginipan nyo, pwede yun. And then pagkagising mo, hindi mo man lang alam in a conscious way na worried ka bago ka matulog. Okay? Now, ito yung pinaka-interesante sa lahat, Brian. Yung unang panahon, hindi naman natin nalalaman kung ano nangyayari sa Russia, sa Iran, sa India. It takes months and even years. Oo. Minsan hindi pa. Minsan aabot sa atin yung mga balita ng digmaan, history book na or essay na. Noong unang panahon, yung walang connectivity, so libro, dyaryo, etc. Ngayon, yung speed, yung bilis ng pagdaloy ng impormasyon, ng datos, nothing like we've ever seen before. Meaning, lahat ng humans, ngayon, naninibago tayo lahat sa bilis. Okay? Correct. Nung bata ako, malalaman ko kung anong mangyari sa, kahit yung kahit ma-encounter sa Mindanao or etc. Sa morning news, 12 noon, 6 p.m. Of the following day. Of the following day. Of the following day, diba? Telegrama. And then, late night news. Okay, so in between, may cartoons, may... Correct. Ngayon, 24/7, 100,000 news channels. Okay, so yung speed ng pagpasok at pag-absorb natin ng balita, hindi pa kilala ng katawan natin yun. Actually. Correct. Right? Hindi pa ready yung brain mo for that. So meaning, may mga lola't lolo tayo na hanggang ngayon nagugulat sa, kaya mo tawagan? Kahit walang wire? Diba? Correct. So meaning, meron tayong mga nakagisnan na wala na ngayon or may mga bagong hindi natin alam. So anong sinasabi ko? Dati may choice tayo kung kailan natin kakainin yung taba ng pork barbecue. Ngayon, everyday, nandyan sa tapat And mo. it's all over. All over. Oo. Minsan, hindi pa ikaw yung pumipili. Correct. Pasok ka, naririnig mo, etc. Ngayon, so anong effect nun sa atin? Basically, hindi bagay sa brains natin yung 24/7 na news. Hindi siya bagay. Bagay sa atin ang magising, mag-almusal, may katahimikan ng konti, maingay yung anak, tumatol yung aso, tahimik ulit, ganyan. Hindi bagay yung all day. But it's available, so wala tayong magagawa. And one thing na na-notice ko rin, Gang, marami sa mga kababayan natin, ang nanonood ng reels, ang pinapanood, balita pa din. Oo. And yung reels, tama ba? Ito, observation ko lang, I don't know if it is validated based on what you do as a professional, no? Yung init sa ulo ng mga road rage sa kalsada, yung away, suntukan sa does it affect kung ano yung napapanood, napapakinggan natin? Meron ba yung root cause na pwede mo idugtong doon? Alam mo, lahat konektado eh. Sorry However, sorry, paano ba to? Meron yata tayong feeling na ayokong ma-FOMO. Alam mo, out of place. Kung hindi mo alam yung nangyayari. Okay. Hindi mo alam yung chismis. So, may instinct din tayo malaman, ano nangyari. Halimbawa, pag dumaan ka sa kalye, may kumpul ng tao doon. Gusto mo malaman, ano Correct. Ano nangyari? May nahulog Oo. ba? May ano? And then, bakit? Kasi, pag nalaman mo na kung may nabundol na aso, and I hate that, nabalian, alam mo na, okay, aso. Okay? And then you leave. And you can move. Bakit? Yeah, Kasi, baka anak ko yun, at baka kilala ko, baka aso ko. Okay, diba? oo. Pag confirm mo na, hindi ikaw, anong feeling? Safe. Okay. You're safe when you find out the news is not hurting you. So, pwede Okay, nang so you sabihin na proceed. may peace of mind ka that you May can safety. proceed. Correct. Lalo na kung sa
kapitbahay mo Correct, nangyari. correct, feeling mo, correct, anak ko ba oo. yun? Di ba? Pag nakita mo, okay, hindi ko anak. So, may kailangan natin mang-usyoso para malaman natin kung safe tayo. Hindi natin alam na nag-contribute din siya sa non-safety natin. Kasi Correct, ngayon, iniisip mo, pwede pala yun. Pwede pala yun mangyari sa anak, di ba? Correct, So, correct. it's so At weird. kahit wala ka na dun sa actual scenario of the incident, Nakita pwedeng mo eh. iniisip mo pa rin yun. May mga kababayan Lalo na tayo. na visual, nakita mo, Correct. naalala mo. Oo. Oo. At minsan, gumatulog, lumipas na yung buong maghapon, na iuuwi mo pa yung thought na yon. Oo, kasi may repeat pattern tayo sa utak lalo na Now, ito pa yung funny doon. So, bakit ko pinag-usapan yung real time ng social media na wala dati? Dati, hindi ko naman alam kung anong nangyayari sa Ukraine. Correct. Right now. Ngayon, kaya ko. So, noong unang panahon, pag may nabalitaan kang, alam mo, may magnanakaw sa, at saka may ginulpi sa, usually malapit sa'yo yun. Correct. Kasi nakita nung Nasa kapitbahay kanto mo. nyo lang. Oo, nasa Kasi- kanto lang. Kasi dumaan si tita. Correct. Gumanon sa gate mo. Nagkakantuhan sa sampayan. So, ang alam ng brain, pag may danger, marahil malapit. Hindi mo ma-imagine na malayo yung school shooting sa Seattle, sa Florida, Correct. sa Columbine. So pag may school shooting, may mga namatay na bata na kinder, ang absorption ng brain mo sa news ay hindi pa niya alam kung gaano kalayo Correct. yung Iran. Okay, ganon. Okay, now, second, karamihan sa atin pinalaki in the Christian sense, Catholic sense, etc. Yes, Lakas oo. ng guilt for us. Ayaw mo naman na hindi ka naawa. Correct. Ayaw mo Yeah. naman na makakita ng, 12 bata namatay. Alis ako. Ayaw mo yon. Gusto mo, kawawa naman. Correct. Dapat hindi nangyayari. Para assured ka na mabait kang tao. Right? Anong effect nun? Ang lapit bigla sa'yo. Lahat nung namatay sa Hamas, sa Iraq. Correct, yeah. So now, what do you get? Non-safety. Feeling mo hindi ka safe. So That's yun, one. Pwede rin ba ano, nating sabihin na because of that unprocessed response, it can affect the way you live your life? Yes, for sure. Kasi how do you live your life? Kala mo may danger everywhere. Correct. Akala mo may danger anytime. Kaya, galit ka mag-drive. Defend, Correct. right? So, minsan hindi attack yung pangit na ugali sa kalye. Minsan defend siya. Defend. So, safety siya to protect me. Right? So, ngayon, meron naman mechanism. I mean, bad and good naman yung religion. Hindi ko siya biniblame at all. So, pag may makita kang school shooting, minsan may kanya-kanya tayong paraan para ihupa yung worry. So, dear God, sana everybody safe. And then, amen. And then, pwede mo nang itabi para Iwanan. magluto ka na ng Oo, adobo iwanan. para sa Totoo, anak mo. totoo. Does that make sense? Otherwise, Oo. makokonsensya ka, built in, and say, ayoko naman makakita ng may napugutan ng ulo and then okay lang ako. Or fetus na nakita sa isang Tapos tabi, proceed, di ba? Diba? Oo, Ayaw mo totoo. maging ganun. I mean, hindi natural sa atin yun. We'll worry. Now, sana may way ka to filter na, okay, hindi namin baraha yan. Correct, Barahan nila correct, yon oo. and God bless them. Pero hindi mo siya pwedeng dalhin. But we can't help it. Lahat tayo built in na compassionate, lahat tayo maawain, lahat tayo gusto tumulong, lahat tayo, bihira sa atin ang pwedeng magsabi ng di akin yan. Nang wala akong pakialam dyan. Kasi for Oo, us, correct. parang masamang tao yung nagsabi ng di akin yan. Correct, Right? correct. But actually, alam mo, hindi yan masama. Ang number one advice, best advice is, many things are not yours. Correct. Okay? Maraming bagay sa mundo, hindi iyo. And sadly, kahit good things, like yung manalo sa loto, maaring hindi rin iyo. Right? But don't carry only what's yours. So, kailangan mo Alam mo, Gang, akin ba oo. to? Akin ba Thank to? you for Oo. raising that up bago lang tayo mag-commercial break. Sige. Kasi ngayon, awayan ng politika, social media, kampihan ng kabilang kanto. In one way or another, feeling ng mga supporters nila, away nila yon. Correct. Di ba? Correct. Feeling nila, makikipag-away din sila para doon sa ganung Minsan klaseng gusto ko usapan. sabihin, teka, nararamdaman mo ba yung bilyon? Correct. Nababayaran Oo, ba? Correct. Nung may bilyon, ang Meralco bill mo? Correct. O, mapapagamot ba yung pamilya mo Weird, na sa no? ospital? So correct. Ownership. Pagbalik natin pag-usapan. Correct. Ang ganda ng usapang ito, Mami Esperanza Cruz, sa mga nakikinig sa atin. Alam mo ninyo, ito yung mga bagay na hindi na pag-uusapan, pero dapat pinag-uusapan. Correct. Opo, 1:30 na nagmamadaling hapon. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Fatima University Medical Center. That time check was brought to you by Game Zone. Kapag hindi na maganda,
Pause na muna! Game Zone! Pinalalakas ang bayan. Itinataguyod ang pamahalaan. El Pueblo Publico. That news. Picture a place adorned with lush greenery, gently swaying trees, a haven where time seems to stand still. Eternal Gardens provides a sanctuary for remembrance, a place where the memories of your loved ones can bloom forever. Eternal Gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Sa tradisyon ng paglilingkod ng tamang balita hanggang sa sports. Hatid ng mga OG sa sports. Benji Paras at Ronnie Magsanok. Benji Paras, Ronnie Magsanok, walang bolahan. Sa DWIZ News Nationwide. Saturdays, 4 p.m. Malalaman ang tama sa Walang Bolahan. Walang bolahan, Walang Bolahan. walang bolahan, Sa DWIZ News Nationwide. walang bolahan. Nagkalat ang mga peking balita, mga peking produkto, peking seller, mga panlulokong gusto lang kumita ng pera at minsan buhay ang kapalit sa hangarin ng DWIZ na ibigay ang tamang balita, tamang paglilingkod, hatid sa bayan ang bawal ang peke. DWIZ Fact or Fake. Abangan sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 Nationwide. Ikalat ang tama, bawal ang peke. DWIZ Fact or Fake. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Kung nais mong magsimula ng negosyo, napaka-importante ng logo. Pero kung wala ka pa namang budget para magpa-design, merong libreng alternatibo online. Una, tumungo ka sa logodiffusion.com at mag-create ka ng account. Ikalawa, pumili kung text o image ang gagawin mong logo. Ikatlo, simula ng sketch tapos pumili ka ng design style na tugma sa tema ng iyong negosyo. Ikaapat, kapag na-generate na ang image, i-customize o i-adjust mo ang elements, katulad na lamang ng shapes, sizes at colors. At ikalima, subukang mag-sketch ulit para malaman kung anong logo ang fit. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Ang pamahalaan. El Pueblo Publico. Mga isyu ng bayan, ngayon ay Nagbabalik ko tayo mga ka-Pueblo. Maganda ho itong talakayan natin ngayon dahil sabi ko nga ho kanina, oo, syempre. Kasi ang dami gang na may mga bagay tayong unprocessed eh. Nababanggit ko ho kanina habang nandyan nanonood sa atin si Ate Rose sa Taguig. May mga ilan tayong mga kababayan masyadong panatiko doon sa mga politikong sinusuportahan nila na tila ba kanila yung battle o yung away na pinagkakaawayan ng mga politiko, and this affect them even within their family relationship. Hindi naman masama maging panatiko per se. May okay lang naman yun, lalo kung panatiko ka sa BINI, sa BTS, okay lang yun. I think yung presyo, Okay. yung gusto kong tanong, may nakaaway ka ba? Hindi Okay. ka ba nagsaing dahil nanood ka? Oo. Hindi mo nasundo yung anak mo on time dahil pinanood mo yung BINI. Yun, may problema ako doon. Kung kaya mo lahat yun, okay na maging panatiko. Pagdating sa politiko naman, Okay. tama ka, kasi grabe makipag-away yung mga Totoo. At talaga nakikipagbasag ulo sa social media ang marami sa atin. Hindi pa dahil hindi pa nakatuon sa issue sa tao. Sa tao. Mabait yan, ganyan, etc. And karapatan niya ng tao mag-defend. Pero tama yung bringing up mo, ba't nakikipagbasag ulo sa kapitbahay, sa kabarkada para sa isang politician na hindi ka naman kilala. Correct. Hindi ka mahal. At hindi ka man lang makalapit. Hindi. Diba? Pag makita mo sila sa Pure Gold, tingin mo mayayakapin ka ng politikong dinidefend. Hindi. So,
again, yun yung tanong, ano yung sa'yo doon? Correct, Ano yung correct, iyo? oo. Alam mo kung ano yung defend mo yung right mo na naintindihan mo yung Meralco bill. Defend mo yung right na naintindihan mo ba tumaas yung presyo ng tubig. Dapat ganun. Correct. Yeah. Grabe, no? Tama ka. You are fighting wars that are not yours. Exactly. Hindi- Oo, hindi oo. yun. So, babalik yun sa, ano yung iyo? Iyo ba to? Or iyo to? At anong effect sa'yo? Ang daming thoughts kasi, sorry, na-excite ako. Yeah. Yung okay lang maging panatiko. Please, you have to be intense about something. Tama lang to support it. Kailangan mo lang tanong, can I afford it? At Okay. yung mga magiging consequences. Ano yung, so presyo, lahat may Oo, presyo. presyo. So meaning, Oo, totoo. kung nanonood ka ng K-drama 16 hours a day, okay? Walang problema kung wala ka namang infant na kailangan pakainin. Exactly. Okay? Pero Oo. kung hindi mo na breastfeed yung anak mo dahil may problema tayo. So meaning it's not the number or what you take or hindi man lang sa tagal na nakatutok ka sa TV, hindi. Ano yung nalaglag mo? Ano yung nalaglag mo in the process? Correct. Yan ba can also be applicable gang halimbawa in a workplace? Of course, yeah. Kasi maraming mga nanonood sa atin ngayon na mga nagtatrabaho. And sa kanila, minsan, hindi lang politika, hindi lang balita, minsan social media lang, nakababad sa social media, as if in silo na sila. Kahit nasa workplace, nandun lang sila, kaharap nila yung kanilang gadget. Yeah, oo. Weird dito. Alam mo, hindi naman to blanket theory. Correct, pero correct. pwede Oo. doon na lang tayo bumalik lagi. Doon sa we do things where we feel safe. Correct. Yung kanina, gusto ko malaman sino yung nasagasaan. So I feel safe. Gusto ko manood ng, may hold-upper ba sa barangay namin para safe. So kung safety ang basehan, minsan nakatutok, doom scroll all day sa anong safety doon? How do you feel safe? I think marami kang hindi iniisip na kailangan mong isipin. Does that make sense? So, Parang yan ay magiging comfort zone mo. Correct. Oo. Kasi you feel, okay, halimbawa, namatayan ako ng parents Yes, last yes, year. oo. So, mahirap yon 7 months apart. Mami ko muna, tapos yung tatay ko. May days, gusto kong manood ng yung mga docu na mga conman, mga nagnakaw, mga fire festival, yung pumalpak yan. Kasi mas gusto kong maasar kaysa magluksa. So, Does that make sense? kasi sobrang ikli pa ng panahon, you're not even done with your morning days. Correct. Oo. Pero, napansin ko, gusto kong nanonood ng mga nakakabwisit na tao, yung mga serial killer, ganyan. Kasi na-realize ko, mas kaya ko yung galit, asar, pikon, kaysa sa lungkot. So, Nawala. pwede rin ba natin- safe ako doon kasi Oh, baka gumuho oo. yung mundo ko pag maisip. Magka-oras ako isipin yung kaulilaan ko. So, pwede Ay, rin ganun. kaya yung sa workplace, ganti yan ng mga empleyadong hindi tama yung pasweldo. Ganti yan ng mga taong busit na busit sa boss nila. Kaya nag-gadget na lang kasi doon yung comfort zone ko. Bahala na kayo dyan. Iwanan ko na yung trabaho ko. Nandito ako physically sa trabaho pero I'm doing and engaged with something else. Yung pagkasabi mo kasi parang sinasadya eh. Okay. Parang nananadya. Okay. Alam mo, Oo. sadly, hindi man lang sinasadya yun. Okay. Ano lang, robot. Balik doon. Okay. Kasi pag nagdo-doom scroll ako ng tuloy-tuloy na rehearsal ng BTS, Michael Jackson, ganyan, Okay. hindi ko iniisip yung Meralco bill ko. Hindi ko iniisip yung deadline ko. So, safety siya. Some people call it escape. Tinataguan Yeah, mo. escapism. Yes, Oo, of course, oo. escape. Ano ba yung karaoke? Ano ba yung Correct, escape yun? oo. Para iba ang tumambay. That's why we call it diversion. Correct. Diba? Oo. Anong term doon? Para iba ang tumambay sa utak mo. Kasi kung wala kang karaoke or social media, ang nakatambay doon yung problema mo, what you're worried about, etc. Which we should worry about, pero salitan. I think yun yung nakakalimutan natin. 24/7 kasi yung news. Correct. Simo, dati, kung ang news, 6 a.m., 12 noon, 6 p.m., midnight, oo. magandang gabi ba yan? Ayun, yung late night news. In between, may oras ka. Meralco. Correct, Paano yung sweldo ko? Na budget ko ba ito? Susunduin ko. 6 o'clock na, news. Nakikita mo, ang wisdom nung salitan. Correct. Yung wisdom nung take turns. Yung, isda tayo kahapon, pwede tayo mag-pork ngayon. So, ang problema ko lang naman, lahat yan okay Ang problema ko yung pag umu-over.
Correct, Ayan. correct. So, and sadly, availability ng news is 24/7 is over. So dito pa, habang si Girlie Ann Caltara ay Sige. nanonood sa atin, dito papasok ba yung sinasabi mo, if I'm getting you correctly, pwede nating kontrolin what we feed into our minds? Sana, parang andali, no? Okay. Pwede natin i-control kung ano yung madaling kunin. Okay. So, ako, layuan mo lang yung telepono mo. Mas makaka-focus ka. Iwan ko yung telepono sa baba, mamimili ako ng mapapagod ako, Correct, mainit or correct. type. So, meaning, hindi ako sure kasi kung kaya kong sabihin o restrain and control. Ang alam ko lang, tulungan mo sarili mo mag-restrain. Oo, so even mo yung telepono sa baba or make sure yung alam ko kaya minsan may study lamp na dito lang. Correct. Para nandito lang Naka-focus yung ilaw. ka lang. Madilim Oo, lahat. oo. Ang nakailaw lang yung notebook Libro, mo o yung oo. libro. Minsan may gano'n. So, hindi kasi realistic, Brian, kung sabihin kong, control. Di ba? Hindi naman realistic yun. Mas realistic yung pahirapan mo kaya yung sarili mo ng konti Correct. bago ma-access. I mean, help yourself, help the environment around you para and again, hindi ko sinasabi stop watching, hindi ko sinasabi stop worrying. Ang sinasabi ko, salitan. Kaya mo ba MWF 1 to 3? Isa sa challenge gang siguro ngayon, habang nanonood sa atin dyan si F.A. Hava, sabi niya nagbago na daw tuloy yung pananaw niya sa mga politikong corrupt dahil sa usapan natin from Bacolod Dude, City. hindi mo, pwede ko bang basahin na? Sige nga. Alam Habang mo, nandiyan si Tristan Gulay, may babasahin daw si Tristan, Gang. sinulat ko to ng 2021 para sa mga diehard yung handang mamatay Okay, para okay. magdepensa sa kanilang mga idol. Okay? Ilan sa kanila nakilala ko ng malapit, maski 1-2 beses lang, hindi nila kayo iniisip. Correct. Hindi nila kayo iniisip ni minsan. Hindi nila kayo naiisip ngayon. Yung idol mo, yung dinidefend mo, yung inaway mo yung tita mo, hindi ka niya kilala. Ay, hindi nila kayo ipagtatanggol. Lalo na kung hinaharap na nila ang kawalan ng poder, kawalan ng pansin o pera, kaya kanilang ilaglag. Correct. Kaya kayong ilaglag ni kung sino man idolo mo. Nilalaglag na nga nila kayo nang hindi nyo alam. Tawag nila sa iyo, alipores, tuta, fans, tao ko yan. Correct. Yun ang tawag nila Exactly. sa atin. Oo, Ang pag-ibig ninyo sa idol nyo ay hindi ibabalik sa inyo. Ngayon pa lang bigo ka na. Ngayon pa lang. Ni sa isipan o bahing man lang nila, wala kayo doon. Pag kumakain sila, nag-golf sila, nagiinuman sila ng barkada nilang kapwa, ewan ko, senador or whatever, wala kayo doon. Hindi ka magiging kamag-anak ng idol mo, hindi ka magiging kabarkada, hindi kayo magiging tropa. Hindi. Sarado na yung gate na yon. Nasa labas ka lang, bumubusina, nagdo-doorbell, sinisigaw, labas litid, umiibig na sa idol ninyong hindi man lang kayo kilala. Correct. Okay? So anong gusto ko i-defend mo? Yung issue, yung DepEd, i-defend mo Yung DOH, merong oo. epekto sa buhay mo. Ninanakawan pa tayo. Oo. Ninanakawan pa kayo ng buwis at bait nitong mga to. Hindi kayo magiging pamilya, hindi kayo ikakasal sa anak nila, hindi kayo magiging mag-anak. Hindi nila kayo babahayan, hindi rin kayo bibigyan ng health insurance na maayos, yung sakop lahat ng kapansanan, wala. Mag-isa ka lang sa pag-ibig na to. Pero sige, depensahan nyo pa, iboto nyo lang, iwanan nyo lahat ng tropa nyo, mawalan kayo lahat ng kaibigan, hindi kasing diehard ninyo, pero tandaan mo, ang meron ka lang, poster, sticker, t-shirt, meme, JPEG, TikTok, 5 minutes, retasong PhilHealth kung meron man. Sa katunayan, nag-iisa tayo lahat sa pagmamahal sa politiko. Akala mo lang may magkasama kayo pero hindi. Mag-isa ka lang sa pag-ibig na to. Mabibigo lang kayo, mabibigo lang tayo. Alam ko to kasi ganun ako. Exactly. I learned. Yeah. Totoo. I learned the hard way. I was defending. Yeah. And then nung dumating na yung, nilaglag lahat. And I realized, hindi pala ako important Correct, sa kanila. So, kailangan i-defend mo yung pamamalakad ng DepEd, pamamalakad ng DOH, kahit sino pa man yung taong Not the nandun. person. No, Not the person, but the policy, the principle. Oo. Pero alam mo, pwede namang hindi, pwede naman na may gusto ka at pwede Correct, ayaw correct. ka. Natural yun. Ang alam ko lang, katulad nung addiction, ano yung presyo? Ano yung presyo? Pero It's worth tama it. ka, Gang, kasi ito yung very thin line that most of our ibang mga kababayan, nakakalimutan nila na akala nila nakadikit na dikit sila dun sa politiko na kung ano yung batikos doon, parang sila mismo. Sila rin.
Di ba? Again, Uh-huh. akala nila kanila yun eh. Correct. Ownership. So, kung may ownership ka, halimbawa na lang kung may ownership ka of love for Sara Duterte or, Mayor Duterte, President Duterte, pag sila yung binatikos, nararamdaman mo yung sapak na parang ikaw yon. And I get it. Anong ibig sabihin nun? You owned. You're together. That's why I need to ask you, iyo ba to? Do you own it? Because ang best advice nga is, hindi lahat iyo. And it goes to all politicians or idols. Politicians. Oo, totoo. Ang hirap sa Philippines kasi Totoo. talagang we like people. In fact, pinag-uusapan namin, okay naman pag-usapan yung bangko. Sorry. Pinag-uusapan namin yung bangko na mas magaling daw yung isang bangko pero mas magaling ito. Kaya lang ito, ang may-ari, group of companies. Correct. Ito, si Zobel. But that does not change the fact na ikaw, wala pa rin laman yung bank account mo, di ba? I feel safer Oo. dito kasi binibigay ko kay Jaime Zobel yung pera ko. Pinapaubaya ko kay Lance Gokongwei yung pera ko. Pero pag, let's say, Union Bank group of companies or Aboitiz. So, meron tayong mukha na kailangan. So, I guess may human need and hindi ko ayokong tanggalin yon. Ang alam ko lang, yung presyo. Correct, Can you afford it? Parang Later on, gang, after the break, siguro magandang malaman din ng mga kababayan natin. Sa ngayon, kasi syempre, hindi naman lahat can actually admit it na pwede akong mag-undergo pala sa ganitong klase ng usapan. Mayroon palang ganitong klaseng, sorry for the term, meron palang ganitong counseling na pwedeng pag-usapan na parang nagkukwento lang ako and I can be processed, no? Yeah. Mamaya pag-usapan natin how significant na dapat hinaharap natin itong possibility that we can talk about life. I think that's one... Ano yung question yata dyan? Maglaan ka ng oras magnilay. Ayan, pagnilayan. Paglaliman natin yan mamaya. Kasi I think that's one thing na nawawala. Pagnilayan. Kaya maraming nagwawala. At alam mo kung ba't nawala? Oo. Dahil 24/7, meron akong pwedeng panoorin. Ayun na nga. Yung bata ako, may bayang magiliw. Ay, sorry, lupang hinirang pala. May lupang hinirang na ng midnight yung Channel 9. Pwede ko i-off. Tapos sasabihin nila yung engineer, 9 ba yung bong? Engineer, ganun. Correct. Tapos wala ka nang mapapanood. Kailangan mo na magnilay. Kailangan mo na kausapin kuya mo. Kailangan mo na... I like to ponder about it, no? Yung salitang pagninilay. Kasi sa atin ngayon, parang we don't want noisy silence. Mamaya, pag-usapan ho natin yan. Pagbabalik natin, 1:48 na nagmamadaling hapon. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Fatima University Medical Center. That time check was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Pinalalakas ang bayan. Itinataguyod ang pamahalaan. El Pueblo Publico. Time check. It's 10 o'clock. Tuwing 10 o'clock, siguruhin nakatuto ka sa Aliw Broadcasting Corporation, DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23, at DWIZ News TV para sa Health Habit. Makinig, manood at follow na sa Health Habit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, 10 o'clock ng umaga at 10 o'clock ng gabi. Hatid ng PhilHealth. Pilipino ako, may PhilHealth ako. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna, at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ, Sabado, 3 p.m. 5 p.m. Pauwi ka na ba o papasok pa lang? Siya na ang opisyal na makakasama mo on the road. Si Bong Nebriha sa Biyahe IZ. Pagtaas ng gasolina, may strike ba o wala? Saan traffic, saan hindi? All-in-one balitaan sa mundo ng transportasyon. Biyahe IZ sa DWIZ News Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, DWIZ News TV at DWIZ News Online. Bong Nebriha sa Biyahe IZ. Tara, babiyahe na! Araw-araw, 5 p.m.
mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Kung naghahanap ka ng perfect place para mag-unwind at mag-explore ng mga nature activities, dayuhin na ang Little Hong Kong of the South. Unahin ang Pulacan Falls na may two-tiered waterfall na napapalibutan ng nature at mga bato, kung saan pwede ring mag-trekking at picnic na talaga namang nakaka-relax. Kung gusto nyo namang mag-sightseeing sa beach, narito ang Dao Dao Island, ang isla kung saan kailangan mo munang sumakay ng motorboat mula sa seaport para makita ang scenic at breathtaking view ng karagatan. Makikita mo rin dito ang iba't ibang coral reefs na kasing ganda ng lalawigan. Narito rin ang Candice Cave, isang open-end limestone cave na perfect para sa light adventures. Kung looking for mountain view naman, narito ang Mount Susong Dalaga, isang atraksyon kung saan pwedeng mag-trekking sa pamamagitan ng paglalakad o pagsakay ng kabayo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Tara na at sabay-sabay nating i-explore ang Little Hong Kong of the South. At yan ang ating Highly Recommended. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Kung nakailang ulit ka na sa pag-restart ng router ngunit nadidisconnect pa rin ang iyong laptop o PC sa Wi-Fi, narito ang isang paraan na maaari mong subukan. Step 1. Pindutin ang Windows button at isearch ang Device Manager. Step 2. Hanapin ang network adapters. Step 3. Iselect ang ginagamit na driver at tumungo ka sa Properties. I-click ang Power Management setting at i-disable ang unang option. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Tama! Interes ng taong bayan, pinahahalagahan, pamahalaan, pinakikinggan, El Pueblo Publiko. Ang dami-dami hong mga nagre-reaksyon, nagbibigay ng reaksyon sa ating usapan kasama si Gang Badoy Kapati. Si Rodel Dorado nanonood sa atin, sabi niya, tama ho kayo, yung loyalty ng mga Pilipino, hindi na raw sa bayan, sa politiko na. Si Ate Rose Lau at yung mga taga San Juan City nanonood din sa atin at yung mga taga San Mateo Rizal. Gang, may binabanggit ka kanina na tungkol sa pagninilay. No? Why is it significant? Kasi ngayon, marami tayong sources of noise, sources of entertainment. No? Why do we have to, ano bang pagninilay? Why do we have to reflect and pause for a while? Alam mo, like, katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, kung isipin mo yung mga sinaunang Filipino, 1700s, 1800s, kunwari, correct, opo. Pareho na rin sila ng katawan mo, Wala namang nag-grow ng 2 arms, 2 legs. Correct, lahat. correct. So meaning, pareho yung bodies natin sa humans na nanirahan noong 1900s, 1800s. Pero tayo, alam natin yung nangyayari sa Russia sa Correct. real time. So, hindi match yung human sa speed nung data ngayon. Hindi match. Dati, merong breaks. Pag Holy Correct. Week, walang gumagalaw. Oo. Pag Holy Week, walang restaurant, walang TV, walang ganyan. So, medyo forced ka. Akala natin, old-fashioned yon or not progressive. Akala natin nag-progress tayo nung nagkaroon ng, may bukas na restaurant pag Holy Week. 24/7 pa. Oo. I think nakalimutan natin na bahagi ng nature ang panahon. Salitan. May tag-ulan, may tag-init, may ganyan. Correct. Okay? That's a good analogy. For sure. And merong taglagas, nahuhulog yung leaves. At minsan, ikaw pa magpuputol ng Tsaka bougainvillea. merong harvest season. Kasi alam mo, tutubo naman Correct, siya ulit. correct, Right? correct. So ngayon, kung nakalimutan mo na, na may such a thing as seasons, hindi ka magpuputol ng bougainvillea. Hindi mo puputulin. Anytime. Kasi feeling mo, correct, baka correct. Pero actually, putulin mo kasi tutubo yan ulit. Correct, right? correct. So, ganun din ang humans. Cut the input of information, may mababalikan ka naman. Now, And like any machine, pahinga rin. magnilay ka? Oo. Correct. So, katulad ng exercise, hindi dapat araw-araw. Kailangan may break ka. Diba? Correct. Ganun ta. Kahit reading, even good and great things, dapat may break. Correct. Sa anitan. Nagiging ordinaryo rin kasi kapag
araw-arawin. Does that make sense? Correct, correct. So, laging helpful for fascination for love. Kahit pag may boyfriend ka or girlfriend ka or lover, di ba? So- minsan merong length of time na saktong miss eh. Yung hindi Minsan ka pa, may hindi ka pa umay. nauulol. Oh, may Pag masyadong umay. matagal na nakaulit. Oo. Pero pag, I can't wait in one day, I'll see him. You know, parang may looking forward. So, ang pagninilay ganun din? Una, nagkamali tayo ng pag-iisip na ang tingin natin sa pagninilay hindi kailangan. At mali rin yung pag magnilay ba kailangan tahimik or walang Correct. nangyayari. Oo pero paano ka tatahimik? 24 hours yung telepono mo. Correct, Yun correct. yung sinasabi ko na tulungan mo sarili mo, even mo yung telepono sa malayo, para may pagninilay. Oo, kailangan pag-isipan. Nakakatuwa sa usapan natin, Gang, no? Medyo, kung tutuusin, simple lang yung mga solusyon na to. Grabe. Pero kailangan talaga nating desisyon ang gawin. Actually, lilinawin ko lang lahat ng sinabi ko today, alam nyo lahat. Correct, correct. Inayos ko lang yung putahe for today. Parang, everything, there's nothing new. I didn't say anything new. But alam mo kung ba't nakalimutan natin? Pumatong-patong eh. Ang Correct. dami nakapatong. Alam mo, pag maraming masyado nagme-message sa'yo, tapos mababaon yung message nung kaninang umaga. Exactly, Parang exactly. ganun yung nangyayari. So, kailangan mo tanong sarili mo, bakit ka takot magnilay-nilay? Ano yung ayaw mong isipin? Alam mo yung kinatatakot mong isipin, malamang yun yung kailangan mong isipin. Correct. At yun nga yun, yung kinakailangan, sabi mo nga kanina, no, alamin mo kung ano yung sayo doon. Alin doon yung sayo, correct. Yung ariin mo yung sayo at Ito, itapon akin to. mo yung Ito, hindi talaga sayo. Yeah, oo. Minsan may mga usapin sa economics or et cetera, hindi ko expertise. Minsan sasabihin ko, hindi akin yan, makikinig ako. Oh. Pero pag usapan bilibid, akin yan. Alam, expertise ko Correct, yan, mental oo. health. Hindi ko expertise ang economics, hindi akin yan. Again, notion ulit yun of salitan. Correct, Salit-salit. Salitan at yung tambalan ng buhay. Correct. No? Ika nga nung kalye sa riverbanks ng Marikina. Oo. Isa-isa, hali-halili. Hali-halili, Oo, oo. isa-isa, hali-halili. Salitan. Gang, ulitin natin to sa mas mahabang panahon at pag-uusap, no? Kasi talagang ang daming dapat malaman na alam naman nating lahat. No? Alam natin lahat. Alam nating lahat. Ito, alam nyo ng lahat to. Ang siguro final thought Yeah, na gusto yeah, ko i-share. Para malaman kung may kaayusan ka sa pag-iisip at kung may mental health ka na maayos, kalusugan, what are you overdoing and what are you underdoing? No? Tanong mo lang, ano yung sobrang Sobra at ginagawa yung ko kulang. at ano yung kulang? What am I overdoing? What am I underdoing? Yun lang At yun. sa susunod na Sabado, mas mahabang usapan Sana pa. sakto. Sana Oo. sakto. Mga Kalpueblo, ang ganda ho ng ating talakayan, Ate Cherry, dyan sa Vegan Joy Furniture sa Marikina. Maraming natutuwa, Gang, at nagpapasalamat kasi sabi nga nila, Paumanhin, mabilis talaga ako magsalita. very Sorry. simple and yet it's good to be reminded. Reminded, no? sorry. Yun naman ang pinaka-importante. At syempre ho, sa mabilis na oras sa pag-uusap namin, Gang, we have to thank you for coming over as our studio guest. At sana hindi ito ang huli. Gawa tayo ng part 2 kasi ito talagang kailangan ng ating mga kababayan. Sa ating po mga ka-Elpueblong nanonood, salamat po sa inyong patuloy na pagsama. Syempre, salamat po sa pamunuan ng DWIC, sa ating mga kasama sa newsroom, sa CA, sa engineering, at syempre sa social media at sa inyo pong lahat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Maraming salamat din po sa aking may bahay, si Enza, at sa aking mga maliliit na chikiting, yung inaanak mo, dalaga na. 11 Oo, si Ina, si Gael, si Lucio, si Cayos. Mga Kalpueblo, tandaan ho natin, minsan, sa mga pinakasimple, nandun ang mga pinakamahalaga. Maraming salamat po. Ako po si Ryan Lau at siyempre maraming salamat kay Chairman Edgar Cabangon sa inyong patuloy na pagtangkilig at pagbibigay po ng espasyo. Hanggang sa susunod na Sabado, si Ate Celi Ortega Bueno susunod po sa Usapang Senado. Ako po at ang El Pueblo Publico sa susunod na Sabado magkita tayo. At siyempre, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. God bless us all. Mga isyu ng bayan, ngayon